Mga tol, merong ulat ang Pentagon na mabilis daw pinapalawak ng China ang kanilang nuclear arsenal. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung naaalala ninyo nitong mga nakaraan, masyadong vocal ang China, ganun din ang North Korea sa pagtutol doon sa mga umuugong na balita na ang Japan ay mag-a-acquire ng kanilang nuclear weapon. So tutol dyan. Hindi sang-ayon, ayaw ng China dito sa planong ito. Di umano ng Japan. Kahit na hindi pa yun ay official na pahayag ng Japan, kumbaga chismis lang, pero mariin na agad nilang tinututulan. Sabi nga ng North Korea, kapag daw ang Japan ay nagkaroon ng nuclear weapon, malalagay daw sa panganib ang buong Asia at ang buong sangkatauhan. Sabing ganun mga tol. Pero ayon dito sa report na ating panonoorin mula rito sa Net25, ayon sa ulat ng Pentagon, mabilis na pinapalawak ng China ang nuclear arsenal nila. Kabilang ang pag-iimbak ng mahigit 100 intercontinental ballistic missiles. Ano ba yon? ICBM mga tol. Ito yung mga missile na kayang tumawid patungong ibang kontinente, ganun kalayo yung nare-range nun. So pag-usapan natin to mga tol, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, tayo po yung nagbibigay ng reaction, opinion, pag-aanalisa at komento sa mga balitang may kinalaman sa mga nangyayari ngayon sa ating daigdig, yung mga kaguluhan, hidwaan, at katulad na lamang ng mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, binibigyan po natin ng reaction video yan. So kung trip mo yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Again, hindi po ako ang magbabalita. Nanonood tayo ng balita tapos bibigyan natin to ng reaction, opinion, at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga tol. Kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 189,000 na po tayo. Maraming salamat. Sana maabot natin yung 200,000 bago matapos itong taon na to, no? Alright, so wag na natin patagalin pa itong ating panonoorin mula rito sa Net25. Samahan ninyo ako mga tol. Naglabas ng ulat ang Pentagon ukol sa mabilis na pagpapalawig ng China ng kanilang nuclear arsenal. Okay, so Pentagon mga tol ang naglabas nitong ulat na to. Nakasaad sa ulat ng ang posibleng pag-deploy na higit sa 100 intercontinental ballistic missiles o ICBM sa mga silo fields nito. Sa naturang ulat ay sinabing ipinadala ng Beijing ang mga armas na ito sa kanilang mga silo fields sa hilagang parte ng kanilang bansa malapit sa border nito sa Mongolia. Ayon sa mga eksperto, parte ito ng plano ni Chinese President Xi Jinping na pagmomodernisa ng kanilang sandatahang lakas at pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng China sa harap ng umiigting na tensyon sa rehiyon at kasalukuyang estado ng geopolitical climate. Okay, so mariin namang iginigiit ng China na naaayon yan sa kanilang batas, karapatan nila yan. Pero ang hindi natin maunawaan kung bakit todo naman silang pigil, todo silang puna o todo sila sa pagtutol sa ibang bansa na mag-acquire ng mga ganitong klaseng sandata. Kung kaya naman tayo nga mga kapatid, kung kaya lang sana natin Kaso alam naman natin kung gaano kamamahal tong mga to at napakahirap mag-maintain yan. So wala tayo talaga niyan. Wala nga tayong submarine di ba? Hindi nga tayo makabili ng F-16 fighter jets dahil kulang din tayo sa budget o wala talagang budget Pero ang tanong lang, sa kabila ng pag-iimbak ng China na mga ganitong klaseng sandata, ayon sa report ng Pentagon, palagay ko may intel sila at talagang nakamonitor sila. Ewan natin mga tol kung bakit tutol naman ng China sa ibang bansa at sinasabihan pa nilang delikado, di ba? Kumbaga pag sila nagsasalita, kami hindi naman kami mangungunang gumamit niyan Di ba? Meron kaming rules na hindi kami ang unang gagamit niyan. Diba? Maniniwala ba tayo? Bakit yung ibang bansa pinipigilan nila, ayaw nilang mag-acquire? Kumbaga, umuugong pa lang yung usap-usapan, mariin na agad silang tumututol. Diba? Samantalang sila, ang daming ganito. Ng umiigting na tensyon sa rehiyon at kasalukuyang estado ng geopolitical climate. Pinaparada pa nga nila
Bahagi rin ng ulat ang paghahanda ng China sa pananakop ng Taiwan pagsapit ng taong 2027. Ayan na, malapit na mga tol. Next year, onting araw na lang, 2026 na. And then 2027, eto na yung sinasabi ng China na dapat by that year mga tol is nasakop na nila ang Taiwan. Hanggat maaari, hindi gagamit ng puwersa pero hindi daw sila magdadalawang isip gumamit nun kung kinakailangan. Siyempre alam naman natin yan mga tol, hindi nila ganun kadaling makukuha yan. Dahil unang-una ang Taiwan is pumapalag din, ayaw rin nila mga tol. Tapos meron pa silang ibang mga kaalyado. Di ba nga bibili sila ng $11 billion na mga armas dito sa United States. Gamit ang lakas militar nito. Bilang tugon sa balita ng naturang Pentagon report ay iginit ng China na ang kanilang nuclear strategy ay defensive lamang at alinsunod sa prinsipyo ng no first use ng sandatang nuklear. O, di ba? Sila, mga tol, bakit? Yung nuclear naman namin defensive lang yun eh. Diba? Saka naaayon yan sa prinsipyo namin na no first use. Sinasabi nila yon, kwento nila yon mga tol, di ba? Pero yung ibang bansa, mga kapatid, halimbawa na lang maglalagay ang Japan ng mga missile o ng kanilang mga armas doon malapit sa Taiwan at sinasabi ng Japan na yun naman daw ay parang pandepensa lang din. Sabi kasi di ba ng Japan kung sakasakali daw aatakihin ng China etong Taiwan, malalagay daw sila doon sa survival threaten, di ba? Which is hindi nagustuhan nitong China at nagalit sila ng husto rito sa Japan. Diba? Kailangan walang ibang papaniwalaan kundi yung sinasabi lang nila. Kapag sinasabi ng ibang bansa, hindi yan totoo. Delikado yan. Diba? Sabi nga nila kung seryoso daw at totoo yung bali-balita na ang Japan is mag-a-acquire ng nuclear weapon, kailangan daw mapigilan yun. Kasi delikado daw yun. So sa kanila hindi delikado, sa Japan delikado. Okay. 中国坚定恪守 China firmly adheres to its policy of not being the first to use nuclear weapons. 不首先使用核武器政策，坚持 Uphold its self-defense and defensive nuclear strategy. 自卫防御核战略，始终将核 And always maintains its nuclear capabilities at the lowest level necessary for national security. 力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何 It does not engage in a nuclear arms race with any other country. 国家进行核军备竞赛。 China has been actively participating in the review process of the treaty. 中方一直积极参与不扩散核武器条约审议进程， On the non-proliferation of nuclear weapons NPT and the Nuclear Weapons State Mechanism meeting. 和五核国机制会议就 Maintaining dialogue with all parties on nuclear arms control issues. Ang lalaki ng missile nila, no? 核军控问题 Samantalang galit na galit sila kapag nagde-deploy dito sa atin ng Typhoon missile, no? Ayaw na ayaw nila yun eh. 同各方保持对话。 Kung naaalala ninyo, meron din tayo rito mga opisyal na nagsasabing, saan mo gagamitin yung missile? Bakit tayo bibili ng missile? Bakit tayo mag-a-acquire ng missile? Saan nyo gagamitin yan? Diba? Sana ganun din ang tanong niya dun sa mga tropa niya, no? Eto, tropa nila to eh. Sana ganun din ang tanong nila, saan nyo gagamitin yan? Ba't ang lalaki ng ganyan nyo? Bakit kayo merong mga nuclear? Saan nyo gagamitin yan? Diba? Nanawagan din ito sa Estados Unidos na itigil na ang pangyuyurak sa imahe ng Beijing. Inudyok din nito ang Estados Unidos na magsilbing ehemplo para sa lahat ng bansa na manguna sa panawagan nito ukol sa nuclear disarmament na madalas nitong ipinapahayag. Ako mga kapatid, don't get me wrong ha. Ako hindi ako galit sa China. Hindi ako galit sa Chinese mga tol. In fact, I love Chinese product. Lalong-lalo na yung mga food. Ay naku po, talaga namang isa sa mga favorite cuisine ko, Chinese food mga tol. Talagang paborito ko yan. Siomai, siopaw, noodles, mga wonton nila. Gustong gusto ko yan mga tol. Hindi naman ako galit sa Chinese mga tol. Pangkalahatan hindi. No? Actually mga kapatid, napakaraming mga bagay ang naitutulong nila. Kaya ako, kung sakasakali mang nakakaabot sa inyo ng malinaw, hindi natin kailangan magalit o hindi tayo dapat magalit sa mga Chinese kasi
sila man din mismo, ako naniniwala akong maraming mga Chinese ang hindi rin gusto itong nangyayari sa relasyon ng China at ng Pilipinas. Diba? Pero it doesn't mean kasi mga kapatid, nahahayaan lang natin na agawin yung para sa atin. Kasi malaki na sila eh. Mayaman na sila eh. Maunlad na sila eh. Ano ba naman yung para sa atin is para sa atin na lang. Hindi na yung aagawin pa nila kasi ganid na ang tawag dun eh. Hindi yan gusto ng mga mamamayan nila. Hindi yan gusto. Siguro yung iba, oo. Pero ang gumagawa kasi nun mga tol, yung CCP mismo. Di ba? China Communist Party, yun mismo yung gumagawa nun. Ako naniniwala ako maraming mga Chinese din, mga negosyante, lalong-lalo na yung mga nandirito sa ating bansa, yun napamahal na sa kulturang Pilipino. Matagal na silang naninirahan dito, nakapangasawa na sila ng mga Pilipina. Di ba? Hindi rin nila gusto yan. Kaso wala lang din silang magawa kasi nga, kontrolado yung marami kahit ganda mga negosyo, di ba kontrolado? At hindi ang Pilipinas ang dumudungi sa kanila katulad ng sinasabi nila ha, yung mga propaganda nila. Hindi tayo dumudungi sa kanila. Sila mismo gumagawa nun sa sarili nila. Sila mismo. Kaya nga gagalit sila mga tol pag may mga kasamang media yung mga Coast Guard natin eh. Kasi nalalantad eh yung kanilang ginagawa. Biruin mo yung mga maliliit na mangingisda. Tama ba naman yun mga maliliit na mangingisda, water cannon mo? Tapos ang propaganda mo, tinatakot kayo sa pamamagitan ng kutsilyo. Wow naman. Ano magagawa ng kutsilyo? Diba? Sa water cannon pa lang, kayang-kaya na nilang magpalubog ng maliliit na bangka. 我不了解你提到的 I'm not aware of the so-called internal reports of the United States that you were referring to. 所谓的美国的内部报告。 The U.S. action in hyping this up publicly is a recurring tactic aimed at justifying its efforts. 美方的类似炒作是其一贯伎俩。 With excuses to modernize its nuclear capabilities and undermine global strategic stability, 旨在为自身加速核力量的现代化，破坏全球战略稳 the international community should have a clear understanding on this. 定的行径寻找借口。国际社会应对此有清醒认识。美国 As the superpower with the largest nuclear arsenal, the United States must 作为拥有最大核武库的超级大国、超级核大国，当务之急是切实履行核裁军特殊优先责任，进一步 Okay, hindi na natin nabasa yan. Well, anyway mga kapatid, ito na nga yung sinasabi natin. No? Ang pinupunto natin dito, kung ganito kalakas, di ba? Kung ganito kagigil ang China sa pagpapalakas ng kanilang puwersa, bakit yung mga maliliit na bansa tulad natin, wag na natin anuhin yung Japan, hayaan na natin yung Japan, tulad natin, di ba, na nais makabili o maka-acquire ng halimbawa Typhoon missile, todo sila sa pagpigil. Todo sila sa pagtutol na parang ang pinapalabas nila, delikado. Delikado ang Pilipinas kapag nakahawak nito na para bang binibigyan nila tayo ng imahe na mga warprek tayo na kapag tayo nagkaroon ng ganitong klaseng sandata, gagamitin natin sa kanila. Ano pa kaya sila, di ba? Sandaang ICBM mga kapatid ang ilalagay nila doon sa mga silo fields nila. Tapos pinapalawak pa nila yung kanilang nuclear arsenal, o di ba? Samantalang tayo mga tol, nagdala lang dito ng Typhoon missile, kumbaga binibigyan na nila agad tayo ng imahe. Gagamitin natin sa kanila 'yon. Ang masama nun mga tol, meron silang mga maimpluwensyang mga tao rito sa Pilipinas na nag-e-echo nung kanilang sinasabi. At dahil nga maimpluwensya yung mga taong 'yon, mga politiko pa, napakaraming mga Pilipino rin syempre ang naniniwala. Oo, tama. Diba ang AFP natin dapat hindi naglalagay ng mga ganyan. Nakikita natin yun, pati yung mga AFP natin, mga sundalo natin, mga PCG, binabatikos ng kapwa Pilipino. Dahil dun sa pagsunod, dun sa political party na, alam nyo na, masyadong malapit dito sa China. Nakakalungkot isipin mga tol, pero ganun talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.